Magandang araw po mga kabayan. Ito po ang inyong lingkod, Ka-Inyong Ski. Ngayon po ay samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Pupuntahan po natin ang isang lugar na sikat nga naman po doon sa mga nakapunta na rito sa Jeddah. Imposible nga hindi po mapunta ng lugar na to, lalo na yung mga Pilipino. Sikat nga naman kasi andito na po lahat-lahat. Isang punta mo na sa lugar na to, kompleto na. Ito ang madalas puntahan ng mga Pilipino dahil dito sila nagmi-meet, dito po sila nakakita ng mga bagong kaibigan. Madalas po, kapag sila ay nagpapadala, dito na rin po. After padalahan, syempre ang kasunod niyan ay pamimili or window shopping. Marami kasi rito mabibiling mga bagay-bagay especially do sa ating pong mga pinapadala sa Pilipinas, yung ating pong mga pasalubong. Yan, dito natin matatagpuan sa lugar na to. Kompleto. Di lamang po yan, pamimili. Marami rin po dito mga restaurant. Siyempre, after mong mamili, naglakad-lakad ka, napagod ka, kompleto rito. May Jollibee na nga rito diba? Kaya sa mga nakaka-relate po dyan, yung mga nakapag-Jeddah na, puntahan po nyo muli ito. Baka nandiyan na kayo sa Pilipinas at hindi na kayo muli nakakabalik dito. Ito yung pagkakataon nyo para makita muli yung dating yung lugar na pinupuntahan. Okay po, simulan natin. Itong lugar po na dinadaanan natin, ito po yung Palestine Street. Dito sa lugar na to, marami kayo makikita rito mga bilihan o tindahan ng mga cellphones. Ito na po yung pinaka lugar na mga cellphones po. Mamayang konti ay nakalan po tayo dyan sa intersection. Atakin na po natin yung King Fahad Road. Itong King Fahad Road po, ito yung dating tinatawag na Sitting Street. Ito po yung lumang pangalan niya, yung Sitting Street. Maano po rito, marami rin pong sasakyan dito nagdadaan. Ito po yung busy street po. Dito po sa left side itong kalsadang ito, dyan po yung dating Jeddah International Airport. Yung luma pong airport. Dyan po siya nakapwesto noon. Ngayon po, wala na yung airport dyan. Ginawa na po siyang mga residential area. Dati rin po yung dang ito wala pang subway. Dire-diretso lamang po ito. Mga traffic lights lang ginagamit dito noon. Pero ngayon, dire-diretso na po ito. Meron na po itong underpass. Kaya tuloy-tuloy na po yung biyahe natin. Mula doon sa pinanggalingan natin hanggang papunta tayo doon sa pupuntahan po natin. Yung pupuntahan po pala natin, yung tinatawag dito yung yung popular na lugar, ito po yung Balad area. Kapag ikaw ay nakapag-Saudi o napunta ka ng Jeddah, talagang kilalang-kilala yung lugar na to. Kapag dumarating yung araw ng mga weekends kasi nila dito, Thursday and Friday. Diyan mo makikita yung napakaraming mga iba't ibang lahi ang pupunta dyan para mamili, para mag-remit, at para na rin magkita-kita. Siyempre, sama-sama na rin silang kakain dyan. Marami ka talaga makikita sa lugar niya. Kasi lahat ng mga pwede mong bilhin, andyan dyan na. Mga murang bilihin, marami ka na rin po makikita dyan noon. Alam niyo po yung mga Pilipino talaga pag nagpunta sa isang lugar na yan, talagang para kang nasa Pilipinas din kasi ang daming Pilipino. Hindi ka ma-homesick pag nakita mo na yung mga kapwa mo yung Pilipino dun sa lugar na yan. Nakakalimutan mo yung ikaw ay nag-iisa. Yan, minsan nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan kasi minsan nakasabi mo sa kainan, syempre magpapakilala ka. Nung ako nga ang bago pa lang dito noon kapag nakita ko ng Pilipino talagang nilalapitan ko sabihin ko, kabayan. Ganyan. Yan ang normal na maririnig mo sa mga bagong salta dito sa Saudi Arabia. Kapag bago ka lang dito, syempre tuwan-tuwa ka namin makita ang Pilipino. Kung may nakita kang Pilipino rito, talagang babatiin mo.
Ito po yung tinatak natin daan. Ito po yung, yung tulay po ito. Dito sa King Fahad Road. Mahaba po yung tulay na ito. Meron siguro itong mga hindi siya bababa sa 5 kilometro yung haba niya. Then yung pinakadulo po nito, balad area na po yun. Bali mag-ano po tayo doon, iikot po tayo sa roundabout. Yan, ito na po yung dulo ng tulay. Bali, ito na po yung balad area. So, mag-ano po tayo doon, ikot po tayo sa roundabout. Nakita niyo po yung kalsada, no? Malinis, maganda, maluwag. Kasi kahit na po normal na yung sitwasyon dito sa Jeddah, ay inobserve pa rin po rito yung social distancing. May mga company rin na nananatiling sarado pa rin hanggang sa ngayon. At talaga mayroon din talaga nagsara ang mga kumpanya dahil naapektuhan talaga ng pandemic na ito. Yung sa aming kumpanya nga hanggang ngayon ay nakasara pa rin. Hindi pa namin alam kung kailan ito magsisimula ulit. Yan, tanaw natin yung yung pinaka sentro ng balad. Kaya nga nadaanan po natin yung post office. Yan po yung Al-Mamal building. Ito yung Corniche area. Popular na popular. Corniche Shopping Center. Yan po marami po mga establishment sa loob. Dati po yung lugar na to, hindi mo madadaanan to kasi napakaraming mga naglalakad dito. At maraming sasakyan dyan. Kaliwat kanan. Ngayon, napakaluwag pati yung parking area. Bakante. Hindi nila pinapagamit kaya mangyari, ito dun tayo sa taas magpa-park. Yan po yung itsura ngayon ng sentro ng balad. May mga bagong buildings na rin na nakatayo. Kaya sa mga Pilipino minsan ay nakarating na rin po sa Jeddah. Yan, makikita niyo po yung lugar. Malaki na rin ang pinagbago. So makikita natin walang mga walang mga halos na tao naglalakad. Talagang naapektuhan ng pandemic. Napakaluwag. Walang mga namimili halos, walang mga naglalakad. Tsaka tahimik eh. Yun nilalakungan niya ngayon dati mga nilalako niyan, mga palindang pagkain. Ngayon face mask na. So makikita natin malaki ang pinagbago. Ngayon ay packet po tayo dito sa parking space ng Corniche Shopping Center. Dali sa taas po yan. Punta sa 3rd level ng building na ito. Habang na rin pong security para mag-check ng ating temperature o ating pong body temperature. Nakita natin talaga na lahat ay sumusunod sa protocol para makaiwas tayo sa banta ng COVID na ito. Ngayon ay pababa naman tayo at ikutin natin yung mga lumang daan dito sa balad. Tapasyal ko kayo doon.
Kaya na dito tayo galing, umikot lamang po tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung parking area dito sa taas. Diyan po sa kaliwaang bahagi po, diyan po yung mga padalahan. Marami pong restaurant dyan sa gilid dyan. Mga Pilipino talaga kahit saan lugar makikita mo. Ngayon talagang maluwag ang kalsada, wala man naglalakad. Ang laki ng pinagbago. Parang holiday Ito na po yung pinaka main street papunta doon sa tinatawag natin ang sentro ng Balad. Ito po yung luma nilang kalsada. Yan. Kita niyo po, wala mga tao, no? Wala naglalakad. Napakalungkot tingnan yung lugar ngayon kasi hindi na siya masayang tingnan gawa ng wala na po mga namamasyal o namimili. Talagang ang lahat ay nasa kanya-kanyang mga bahay po. Pupunta ka lang dito pag talagang meron kang gagawin para magpadala, tapos uwi ka na agad. Wala ka ng pagkakataong mamasyal kasi siyempre iwas ka na rin na makahalupilo sa mga tao. Mas maganda na rin yung nag-iingat. Kasi sila ngayon talagang aware na rin sila nag-iingat na rin talaga sila Kaya may kita mo, ang laki ng niluwag. Samantalang ito nung dati, bago pa magkaroon ng pandemic, talagang napakaraming tao, iba't ibang lahi rito. Yan, yung Almamal Building. Yan po. Yan, may Jollibee po rito sa kanang bahagi po natin. May train may train station na Andiyan po yung Jollibee sa loob. Napakaluwag, Kala mo holiday Laki ng pinagbago ng Balad area. Ngayon pasukin naman natin doon sa loob. Papunta ng Bagbakan. Wala naglalakad talaga. Masyadong maluwag ang kalsada. Ito po kasing Balad area po, ito po yung pinaka sentro ng komersyo noong panahon noon. Maski naman hanggang sa panahon ngayon, ito pa rin yung sentro ng komersyo kasi napakaraming establishments dito. Dito sa lugar na ito, mga tela, mga pabango, ang dami po rito. Kaya kung gusto mong mamili ng mga magandang klase ng tela, ito po yung lugar na bilihan ng mga tela. Alam na alam to ng mga Pilipino Kapag nagpunta ka ng Jeddah, yung mga Pilipino talaga siguradong pupuntahan itong Balad area. Kasi dito ka makabili ng talagang makakatipid ka. Dito kasi sa mga bilihan dito pwede kang tumawad Ngayon kung magaling kang tumawad, talagang makakatipid ka. Marami kang madi-discount sa mga pamimili mo rito. Hanggang dito talaga wala halos mga taong namimili. Kasi po yung both sides po nito, kaliwat kanan, lahat po yan may mga panindahan. So marami po naglalakad talaga dyan. Pero ngayon talagang parang weird Para ka na sa ghost town. Kasi wala na nga pong
mga namimili. Itong lugar na 'to, busy street po 'to dati, pero ngayon, parang holiday. Ang laki talaga ng pinagbago, ang laki ng naging epekto nitong, pandemic. Ngayon po, madadaan natin yung landmark nung, original na Bob Macca. Kung sinabing Bob Macca, ito po yung Bob na yung door to Macca o yung gateway to Macca. Ibig sabihin kasi ng Bob, door or gate. Ayan po yung yung landmark. Itong dinadaan natin ngayon, ito na po yung way to Bob Macca or way to Macca. Dati po mga camel lang ginagamit nila, dito sila dumadaan. Hanggang sa makarating sila doon sa kanilang yung holy Kaaba nila. Yung sa Macca. Dito naman po sa lugar na ito, kaliwat kanan, ito po yung industrial na mga enterprises or establishments. Marami kami bibili dito mga equipments, tools na ginagamit sa industry. Diyan po kami namimili ng mga gamit namin para sa trabaho namin. Dito po ay kakaliwa na tayo. Yung diretso po niyan, yun po yung papuntang Macca. Ngayon, pabalik na po tayo rito sa ating pong pinanggalingan. Ito po yung King Fahad Road. Kanina po nasa ibabaw tayo, ngayon nasa ilalim naman po tayo. Pero paakyat din po tayo. Kasi sa taas ay tuloy-tuloy po ang biyahe. Yan, paakyat na po tayo rito. Pabalik na po tayo dun sa Palestine Street. Kaya sa mga dating sa Jeddah po, nawa ay meron kayo na natandaan sa mga lugar na pinakita po natin dito ngayon. Alam kong pamilyar kayo sa mga lugar na dinaanan po natin. At comment lang po kayo kung meron pa kayong gustong puntahan natin. Yung mga dating nyo na po napuntahan dito sa Jeddah, comment lang po kayo para mapuntahan din po natin. At ipakita ko sa inyo yung current na itsura ng mga lugar na iyon.
Salamat po sa panonood ninyo at hanggang sa muli po.